Twitter. Twitter. Facebook. LinkedIn. Instagram. Twitter. Facebook. Twitter. Tumblr. Instagram. Sa modernong panahon, isa sa itinuturing na pinaka-maimpluwensyang bagay sa iba't ibang aspeto ng ating lipunan at maging sa ating mga kabataan ay ang social media. Subalit, ano nga ba ang kahulugan ng social media at ano ang epekto nito sa mga kabataan? Halina't ating alamin. For me, social media is a social net. Kaya ng Facebook, Twitter, Instagram, lahat ng mga popular social network insights. Yun yung nagagamit natin para sa mas mabilis na communication, faster communication compared na nakaraan, yung mga dati natin way of communication, napakabago. Unlike ngayon, internet connection na kailangan mo, napakadali mo naman pag-communicate. Kaya mo na sabihin, hello, kahit nasa Pilipinas ka or nasa ibang bansa ka pa, gamit ang internet at social media. Napaka-powerful ng social media kasi pag-share natin ng ideas, information, experiences, napakadali na lang. Gamit nga yung social media. And for me, social media is a tool for communication, a faster way for us to communicate. Ang social media, para sa akin, ito yung isang mga websites kung saan tayo mag-communicate through internet doon sa mga friends natin, sa mga parents natin, kung saan makakatulong sa atin, mas mapapadali natin pag-communicate sa isa't isa. Ang social media ay ang paraan kung madali tayong makapaglatas ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng paggamit ng mga electronic gadgets. Dito sa Pilipinas, higit 30% ng kabuuang populasyon ang gumagamit ng internet, partikular na ng Facebook. Ayon sa statistics, 35% ng kabuuang populasyon ang may access sa social media at gumugugol sila ng 4 na oras sa paggamit nito. Ang pinakapopular na social site ay ang Facebook na mayroong halos 100%, sumunod ang Twitter, Google+, Instagram, at LinkedIn. Napakalaki ng naitutulong ng social media sa ating mga mag-aaral. Dahil pag may hindi tayo naiintindihan sa assignments natin, madali natin na itatanong sa mga classmates natin kung ano yung mga hindi natin naiintindihan. Nakakatulong ko sa paraang nagagawa ko yung assignments ko. Ano ba, nakakapag-communicate ako sa mga friends ko sa anumang oras. Basta may load ako. Nasishare ko yung mga talents ko and mga iniisip ko about music video editing, especially dun sa org namin ngayon na naipapakita ko yung parang mga activities namin tsaka yung mga programs na rin, events through social media. Ang advantage na ng social media is talagang communication. Bakit? Kasi yung communication importante sa atin eh. Kung sa kalulangan tayong sariling cellphone, pwede na tayo pumunta sa computeran, kumuha tayo ng FB accounts para mabigyan natin ng communication yung mga friends natin at mga kamag-anak natin. Bilang estudyante, yung advantage nito para sa akin, madali ko nakakausap yung mga classmate ko, kahit malalayo kami. Tapos nakausap ko yung crush ko, kaso disadvantage naman nito, pag napasobra, nakapuyat ako, yun, nakaka-stress minsan. Para sa inyo, importante ba na magkaroon ng access sa social media ang mga estudyante at bakit? Importante rin sa mga estudyante kasi unang-una, yung mga estudyante, kung sila kumukuha ng mga informasyon na dapat nilang malaman. For example, meron sila, halimbawa sa school, bibigyan sila ng assignment. Sa panahon natin ngayon, yung mga estudyante, hindi na sila yung mga estudyante dati na nagbabasa pa ng libro. So, karaniwan yung mga kabataan ngayon, o yung mga estudyante ngayon, unang agad nila ang hinahawakan kapag meron silang hinahanap na aralin ay yung internet o yung sa social media nga. So, importante yung magkaroon sila ng access doon. Una-una,
yun nga, about sa pag-research nila ng mga dapat nilang malaman. Pangalawa, kailangan na yung mga account ngayon sa internet. Kapag halimbawa, sa pag-graduate nila, maghanap sila ng trabaho. Unang hinahanap ng mga kumpanya yung mga email nila or ng mga contacts sa kanila na karaniwan na konektado sa social media. So, masasabi natin na yung social media ay importante sa mga estudyante. Thank you! At saka, lalo na kumari sa business group. Kunwari wala kayong connection o communication, wala kayong pang text, load, ganyan. Eh kung lahat naman tayo halos may connection or may access sa internet, so pwede tayo gumamit ng Facebook para magkaroon ng Facebook group, chat box para tungkol usap-usap yung mga magkakagrupo, send ng files or Meron bang masamang epekto sa iyo ang paggamit ng social media? Meron din. Depende rin sa paggamit mo sa social media. Kung gagamitin mo siya sa popularity, depende rin sa popularity kung magpapadala ka dun sa mga comment ng iba na masasama, gano'n. Kaya kung magiging humble ka lang sa mga comment nila sa mga ginawa mo, hindi depende yun sa sa mga nag-post tsaka nag-share nung kunyari sa picture, mga status. Magdedepende yun sa user ng social media kung makakasama sa kanya o hindi. Tulad nga, yung social media, meron siyang advantage tulad ng mga sinabi namin kanina. So, meron din siyang disadvantage. Una-una, sa paggamit ng social media, nagiging tamad na yung mga estudyante sa paghahanap ng mga assignments nila, parang bumabase na lang sila kung ano yung nakasulat doon. Tulad nga na sinabi niya, copy-paste na lang. For example, may pinapa-research yung isang teacher, copy-paste niya na lang. Ang disadvantage doon is, pakopyahin niya na lang mismo yung kung ano man yung nakasulat doon sa may specific na website. Hindi niya na binabasa kung, hindi niya na iniintindi kung ano ba talaga yung gustong iparating ng article na kinuha na niya. Pangalawa, for example sa Facebook, yung mga estudyante ngayon, pwede na tayo mag-add ng kahit hindi naman talaga natin personal kilala. For example, nakita mo maganda na or parang nakikita mo sa school, pwede add na sa friend mo. Pero in person, di naman talaga kayo magkaibigan. So, dumadami na yung mga stalkers. Yung mga stalkers na parang Jasmine. Ay, joke lang. Hindi nga, yun nga. Yung mga estudyante ngayon, parang yung pag-approach nila sa tao, parang pakikihalubilo nila nababawasan na kasi nga, parang nakikihalubilo na sila sa kapwa nila through yung social media nga, through chat or yun nga. Pero kapag nakita naman sila sa personal, parang wala lang, hindi sila nagpapansinan. So, ayun yung masamang or disadvantage ng social media. Pangatlo, yung social media, pwede tayong makakita ng mga dapat hindi natin makita. Yun nga, mga rated SPG. So, di ba nga? Sa mga bata ngayon. No, lalo lang sa mga bata. Karaniwan, kahit mga 5 years old, 6 years old, gumagamit na ng internet. So, paano kung halimbawa naklik nila yung mga hindi naman dapat buksan, hindi nakita nila yun. So, ayun yung masamang effect. Isa yun sa mga masamang effect ng mga social media. Ang social media ay nakaka-addict. Isa yun sa disadvantage ng social media. Kung bagay, makakalimutan na nila yung mga gawain nila sa bahay dahil sa paggamit nila, sa lubang paggamit nila ng social media. Yeah, assignment. Ang gagawin ng ibang estudyante kasi, copy-paste lang. Kukuha na isang article sa internet or kukuha na isang document na parang ang pili nila yung idea or yung mismong nakasulat doon ay kukupihin lang nila. At yun ang gagawin nilang para maging assignment nila.
Pangalawa, maaari lang din kasi nilang abusuhin ng social media. Nakaka-addict sa isang tao, tapos minsan, hindi na nagagawa yung dapat gawin kasi nila yung pag-Facebook, Twitter, Instagram, tapos paglalaro. Nakakasama naman to siguro minsan napapabayaan yung pag-aaral ko, pati masyado akong na-addict sa online game. Yung number one na disadvantage sa social media is yung cyberbullying talaga. Which is yung kung saan nakakapag yung mga binubuli natin, yun ang magkaroon tayo ng pagkakaroon ng trauma at mga depression sa sarili nila dahil sa mga ganun. Sa kabila namang banda, may mga disadvantages din ng social media. Gaya ko, isang online gamer. Madali ko sila natatrash talk dahil hindi ako natatakot kasi hindi ko sila nakikita. Kaya natututo rin ako ng mga bad words. For me, disadvantage sa social media, kapag ikaw ay na-engage sa negative part ng social media. Ang tao kasi, mas pinapansin nila yung negative kaysa sa mga positibong comment. I mean, kapag ikaw kasi nag-post na sa positive, good news, konti lang mapapansin yan. Pero kapag about negative, paninira ng isang tao, chismis ganyan, mapapansin mo mas maraming kumatangkilik. Kaya kung ikaw mismo na-engage sa mga ganyang klase, na gaya ng cyberbullying, kapag ikay na ginawa kang maganda, nag-videoan ka, na-post sa Facebook or na-post kahit ng social media, nalaman ng mga tao, medyo parang sa sarili mo, may isip mo na parang ayaw mo nang lumabas, may iyakan ng marami sa tao kasi na i-engage ka sa gano'n. Hindi lang yun, marami pa. Pag i-engage ka naman sa mga fake accounts, gaya sa Facebook, usong-uso yun eh, yung gagamitin yung pangalan mo para makapanloko ng tao, makapag-scam. Kunwari, ikaw yan. Kasi kilala kang tao, gagamitin yung pangalan para lang makapanloko. Yun, at I think yan yung mga dalawa sa disadvantage ng social media na kailangan talaga mag-filter at mabili ng solution. Yeah. Tamang paggamit sa social media is titingnan mo kung tama ba yung sinasabi mo. Kahit sabihin natin na hindi tama yung huwag naman tayo agad magbibitiw ng mga bagay-bagay na hindi nararapat. Responsable paggamit, moderation, think before you do. For me, social media is not impediment. Impediment. Not impediment. Impediment. For me, social media is not impediment. Not impediment. For me, social media is not impediment to development. Social media, impediment or not impediment? Sa bandang huli, nakasalalay pa rin sa paraan natin ng paggamit ng social media ang maaaring maging epekto nito sa atin at sa ating pag-unlad bilang mga individual. Ito po si Shira Janine V. Galios, nagsasabing, think before you click.